Ka-followers, kasama rin po nating boboto sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections 2023 ang ating mga kababayan na persons deprived of liberty o mga PDLs na kwalipikadong bumoto. At upang maisakatuparan ito, nagkaroon po ng kasunduan ng COMELEC, PAO at BJMP. Ang mga detalye ng MOA signing ng tatlong ahensya, ibabahagi po sa report na ito. We can't contain our gladness. We want to express our happiness. We're overfilled with joy today. We have a celebration for a good reason. Sa kauna-unahang pagkakataon, pumasok sa isang kasunduan o Memorandum of Agreement ang Commission on Elections, Bureau of Jail Management and Penology at Public Attorney's Office upang maging maayos ang pagboto ng libu-libong authorized persons deprived of liberty o PDLs kung saan pinapayagan silang lumabas sa kulungan upang bumoto o ang tinatawag na escorted PDL voting sa nalalapit na Barangay at Sangguniang Kabataan 2023 elections. This is the first time na ipatupad natin yung desisyon ng Korte Suprema ng ating mga PDL voters ay makakaboto na sa local elections. Kaya po nang nasabi ko kanina dahil ito ay una, there will also be first like the filing of motions para maialaw po ang ating mga botante para makalabas sila, para makaboto. Ito yung tinatawag natin na escorted voting. So, para po matulungan natin, para po maisakatuparan natin ang desisyon ng Korte Suprema, kinakailangan po namin ang tulong ng PAO para po matulungan yung BJMP naman at eventually yung ating mga PDL voters para mabigyan sila ng authority to get out of the jails with proper escorts and to vote in the precincts where they are assigned. Sila man ay nasa bilangguan, may kalayaan pa ring mamili ng mga kinatawan sa halalan. Sa pamamagitan po ng MOA na ito, sa mga PDLs ay ating maipadadama ang kahalagahan ng kanilang tinig sa patuloy nating pagpapalago ng demokrasya sa ating inambayan. As the registered persons deprived of liberty voters for this year's Barangay and Sangguniang Kabataan election currently sits at 56,679 persons deprived of liberty to vote. It is thus a great responsibility for the COMELEC, the PAO, and the BJMP to confront all odds within our control in order to guarantee the success of this milestone. Nagpasalamat naman si BJMP Chief Ruel Rivera sa walang kapagurang pag-asiste ng Public Attorney's Office sa Bureau of Jail Management and Penology upang maisakatuparan ang milestone na ito. Samantala, ipinahayag ng ating punong manananggol pambayan, PAO Chief Persida Acosta, ang kanilang 100% commitment sa nilagdaang Memorandum of Agreement. Sa 30 ng Oktubre ng taong ito, ang PDLs ay may sisimulang napakahalagang kaganapan sa halalan. Makakaasa po kayo ng buong pusong suporta mula sa buong pwersa ng PAO sa buong kapuluan at ang aming marubdob at tao sa puso, tapat na pagtupad ng aming tungkulin. Marami pong salamat. I also thank the Public Attorney's Office for its commitment, especially in meeting the BJMP's needs when it comes to court motions for PDL who want and are qualified to vote. Thank you very much, Ma'am Presida. Palakpakan natin. Chief Acosta, you're defending the people's rights. You keep on fighting the good fight, the justice and public service. Para sa Hashtag Pala News, ako si Gerald Ranyes, Katarungan Laban sa Kahirapan.